Yes, another day, another vlog na naman tayo guys. Another follow up tayo dito ngayon sa Barangay 313. Okay, nandito tayo ngayon no, kahit na araw ng araw ng Sabado ay patuloy din ang paggawa ng mga demolition team dito. Kung kapansin-pansin natin, halos iilan lang yung mga nako, nakakatakot. Biglang naputol yung poste. Ayan, at buti na lang may alalay. Ayan guys. Pero ano yan, kayang-kaya yan ng operator. Magaling yan eh. Oh, hugis cruise pa yung pilote kayo. Oh, naghugis cruise oh. Yan, so dahan-dahan lang, dahan-dahan at tsempong-tsempo yung ating pag-open ng ating camera at kitang-kita natin yung pagbaba, ang pagtanggal paghiwalay ng poste doon sa mga nakakabit niyang bakal. So ayan, mega live shout out, tamang-tama yung ating dating guys. At na lang ilang poste na lang, isang poste na lang itong dito sa gawing kaliwa na to ang tatanggalin pa. Yan. So alalay lang kasi mabigat po yung poste na yan. Siguro sa tansya ko may 3 o 4 na tonelada yan guys. Ganun ang naan natin dyan Yun. Hila daw, sabi ni Foreman. Ayan. So kayang-kaya yan guys, tama-tama. Nasa level naman yung yung crane. Oh, yung pwesto ng crane ay nasa posisyon. Kaya yan ay safe na safe, guys. Yan. Iba talaga pagka nandito si Foreman. Yun Yun, tsempong-tsempo naman guys. Yan, mega love shout out. At tulong-tulong sila guys sa pagbaba. At napakahusay talaga. Tsempo tsempong-tsempo guys. So hindi tayo nagkamali ng dating. Ayan actually kararating lang natin guys. Galing tayo sa Barangay 208 at nag-update din tayo doon. Tamang-tama ang pagbabalik natin dito sa Barangay 313 at tsempong-tsempo na ibinababa nila yung poste. Yan. At safe na safe pong naibaba guys. So maraming salamat sa mga kawani ng demolition team. Ayan na sila guys. At ang ine-next yan ay yung yung biga. Sa tingin ko yun ang biga. Ayan, yung nasa dulo na yun. I'm sure yun na yung isusunod ni Foreman. Ayan si Foreman guys. Si Foreman na yung mismo. Siya na mismo yung nagkakating at nagtatali ng crane para sure, ayaw niyang ipagkatiwala sa iba guys yung trabahong to kasi siyempre skilled itong si Foreman at siyempre skilled din tong operator. Yan, nagkasama-sama na sila guys dahil pinagtutulong-tulungan na nila itong tapusin at ibaba itong mga poste ng naturang barangay hall na dinidemolish nga hanggang sa ngayon. So sa pagkakatanda natin ay magdadalawang buwan na yata ito guys. Yata sa pagkakatanda ko. Ilang fifth flag racing na si Yorme. Fifth. Di ibig sabihin na to. Mahigit 1 buwan na rin ito guys. Yan, di ba? So wala yung payloader. Ayan. So kung mapapansin natin guys habang nagre-retract yung crane, ipakikita ko lang sa inyo ay balat-balat na rin ito. Ayun balat-balat na rin itong mga biga na to. So sa tingin ko ang tumira dito tok-tok o hydraulic breaker.
Kasi kapag makikita natin kapag electric jackhammer ang tumira ay hindi ganyang kalalaki ang tipak eh. Pagdating kasi dito, yan, abot na ng ano to, ng tuktok. Abot niya na. Kaya sabi naman ni Foreman, itong poste daw ito na yung nahuhuling mga poste na yan ay bibit-bitin pa rin daw yan kasi may pagkadelikado pa rin daw na bumagsak doon sa eskwelahan. Kung hindi nga lang daw po yun na eskwelahan doon ay hihilahin na lang sana dito yan ano. Pero hindi ganon dahil ang iniisip ni Foreman ay safety. Safety first, siyempre, yung walang ma-damage doon sa school. At lalong-lalo na, siyempre, dahil may mga nag-aaral doon, ano? Ayan. So, mega love shout out po. Oh, yun o, sabi ko sa inyo eh, yung susunod na bubuhatin nila, yung biga na yun. Yung nasa gitna, guys. Yun na yung isusunod nila. Ayan. Ayan ano, medyo magaan-gaan lang yan. Medyo magaan yan. Oh, yan kaya simpleng-simple lang bubuhatin ng crane. Ito kasi nasa ibaba na to, tok-tok na to eh. Napakabilis na nitong gawin eh. Kapag ka nandito yung tok-tok, sandali lang eh, yung hydraulic breaker guys eh. Sandali lang ito. Itong nasa ibaba na to, nako baka wala pa ano, maghapon lang ito, ubos to eh. Pagka tinutukan ito ng hydraulic breaker. Hindi nga lang makagalaw pa yung hydraulic breaker guys, gawa nga nung meron pang natitira sa ibabaw. Yan, okay. At matiwasay na naibaba yung tila hugis cross na yun, ano? Yun, no? Yung tila hugis cross na poste na yon ay napakabigat nun. Siguro sa tansyado ko po ay nasa 3 o 4 na tonelada pa yan. Kaya hindi basta-basta. Maliwanag ng tingnan dito guys oh. Ayan oh, kung mapapansin natin oh, maliwanag ng tingnan ang eskwelahan. Ayan na, ang liwanag ay sumilay na. Sumilay na ang liwanag ng eskwelahan. Ayan. So shout out po. Salamat. At syempre para updated po kayo palagi sa demolition na isinasagawa ng City of Manila. Siyempre, subscribe nyo po si Yabagis Vlog. Yan. At araw-araw po tayong magla-live. Yan. Baka sa ngayon lang pong nakakita ng ating channel, ang ating video. Ayan po, no? Pinapaalala ko sa inyo lagi, guys. Araw-araw po nating ila-live at ipapakita natin sa inyo lahat ng kaganapan sa loob man at sa labas ng barangay na ito. Hindi, marami tayong barangay hall na pinupuntahan na ina-update for sa mga demolition guys, ano? So, yung iba tapos na yung iba. At binabalikan na natin yung iba pagkatapos ng demolition. Siyempre, i-update natin yan kung ano na ba ang kalalagayan. Okay? Ayan. So, scaffolding. Naglalagay si Foreman ng scaffolding dahil hindi niya abot yung biga. Ayun o. Yan ang susunod niyang ibababa. So muli guys, maraming salamat sa inyo sa pagsama sa ating update dito sa Barangay 313. Muli akong nag-a-update, Yabagis Vlog. Hindi sikat, pero nagbablog ng tapat. Bye-bye.